Hindi porke may trabaho ka, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Huwag lahat iasa natin sa karir mo, iasa natin sa trabaho mo. Talagang darating ang punto na may pangailangan ka, hindi kayang i-provide ng iyong kumpanya. Doon nga pumapasok ang diskarte natin. Doon pumapasok yung dumidiskarte ka para mapunan lahat ng pangailangan mo. Huwag tayong idealistic, lalo sa mga kakagraduate. Believers, reminder ni Rockstar, huwag tayong masyadong idealistic para hindi tayo laging nasasaktan. Let's go, let's go. Okay, so sino po dito yung laging nasasaktan? Alam mo, kaya minsan nasasaktan tayo, nanggagaling yan sa disappointment. At bakit tayo nadidisappoint? Kasi masyado tayong idealistic. At pag sinabi nating idealistic, ibig sabihin yan po ay perfection. So, gusto natin perfect ang lahat. Ine-expect natin lahat ng mangyayari sa atin, makikita natin, makasalamuhan natin, perfect. Kaya, nadidisappoint tayo pag hindi siya naging perfect. And that is the cause kung bakit tayo nasasaktan. Okay? So, kaya para maiwasan na masaktan tayo, kailangan hindi tayo masyadong idealistic. First, relationship sa ating family and friends. Ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, kahit gaano kabait yan, hindi sila perfect. Talagang darating ang punto na hindi ka nila maalala. Di ba may mga kaibigan tayo, nagdaramdam tayo, nagtatampo tayo kasi hindi naalala yung birthday mo. Hindi naalala yung special occasion sa buhay mo. Because they are not perfect. That relationship is not perfect. At marami din tayong family members that they cannot fulfill their promise. Diba sa mga kapatid natin, sa ating magkakapatid, may nangako ng ganito, hindi nagawa. Pinangako niya tong bagay na to, hindi niya ginawa kasi hindi siya perfect. It's not a perfect relationship. At tayo naman, dahil inaasahan natin na tutuparin niya yung pangako niya, inaasahan natin na maalala niya tayo lagi. So, hindi niya ginawa, hindi nila nagawa, nadidisappoint tayo, kaya nasasaktan tayo. Okay? So, reminder, hindi perfect ang pamilya mo. At hindi rin perfect ang mga kaibigan mo. Kaya, unawain para hindi masaktan. Okay? Pangalawa, your career. Simulan natin sa boss mo. Ang boss mo, hindi perfect. Kaya hindi siya laging magiliw sa'yo. Hindi siya laging okay sa'yo. May mga pagkakataong nagagalit siya. May mga pagkakataong wala siya sa mood. May mga pagkakataong hindi kanya mapapansin. Kasi hindi siya perfect. At yung mga co-employees natin, lalong hindi sila perfect. Huwag ka masyadong idealistic. Unang-una, ang mga co-employees mo, hindi mo kaibigan. Okay? Kaya walang malalim na relasyon. Pareho kayong nandyan sa kumpanya na yan, nagtatrabaho just to make a living. It's not a friendship zone. Hindi yan lugar ng pagkakaibigan. Kaya, do not expect more. Hindi ka naman ite-text ng office mate mo, nakauwi ka na ba? Kumain ka na ba? Okay ka ba? Wala namang ganun, di ba? So, it's not a perfect relationship with your co-employees and your boss. And even your job, huwag ka masyadong idealistic sa trabaho mo. Alam mo, ito katotohanan na, hindi porke may trabaho ka, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Huwag lahat iasa natin sa karir mo, iasa natin sa trabaho mo. Talagang darating ang punto na may pangailangan ka, hindi kayang i-provide ng iyong kumpanya. Doon nga pumapasok ang diskarte natin. Doon pumapasok yung dumidiskarte ka para mapunan lahat ng pangailangan mo. Huwag tayong idealistic, lalo sa mga kakagraduate. Akala nila pag nagkatrabaho, ito na yung langit. Ito na yung hinahanap mo. Hindi po. Alright? So, not all your needs will be provided by your company. Okay? Kaya dumiskarte tayo. Huwag kayong masyadong idealistic. Alright? And third, sa negosyo natin, huwag kang masyadong idealistic sa negosyo mo. Simulan natin sa empleyado mo. Di bang bait mo na sa empleyado mo, maunawain ka, pero bakit nagre-resign pa rin? They are not perfect. Mabait ka pero nalilate pa rin sila. Mabait ka pero nakakagawa pa rin ng hindi tama. May shortcomings pa rin sila.
So, nadi-disappoint tayo kasi akala natin porke mabait tayo, magiging perfect na empleyado mo. That will not work. Sa mga customers natin, kahit mabait ka sa kanila, bakit bumibili pa rin sa iba? Huwag mong i-expect na porke naging mabait ka, tinulungan mo yung kliyente mo, babalik pa rin sa'yo yan. Huwag tayong masyadong idealistic sa mga clients natin, okay? And even your business partner is not perfect. Talagang darating sa point na may pagkukulang yan. Darating sa point na they cannot perform, okay? Kaya sa atin po lahat, Believers, huwag tayong masyadong idealistic. Ang mundo ay hindi perfect. Ang pamilya mo, kaibigan mo, mga tao sa paligid mo, they are not perfect. Okay? So, anong dapat kong gawin, Do? You just have to accept na may pagkukulang sila. Second, just keep moving and improving yourself every day. Because that's the only thing that you can control. To change only yourself. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!